Naniniwala ho ba kayo mga kapatid that God is in control? Ang tawag po dyan sa theology, sovereignty ng Diyos. Nothing sits outside the sovereignty of God. Walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi alam ng Diyos. Walang nangyayari sa mundong ito na hindi po kontrolado ng ating Panginoon. Because our God is our ultimate ruler. Ang Diyos natin, He controls the big events, He controls the little events, He knows the good events, and He even knows the bad events. Ang Diyos natin, kahit minsan inaalaw niya na dumaan tayo sa pagsubok, dumaan tayo sa hirap, ang Diyos natin ay hindi brutal at cruel na inaalaw ng Diyos yun para tayo ay pahirapan. God is not evil, but He can use evil for good. Nawala lang ako ng 2 linggo, nakalimutan nyo na mag-amen. Hallelujah. In fact, yung nangyari kay Joseph sa Genesis, naalala na po ninyo yon? Na doon sa Genesis, si Joseph ay nahirapan, may dream na nilagay ang Lord sa kanya. Alam niya yung mangyayari sa kanyang future, pero hindi naging straight line yung kanyang journey. Dumaan siya sa hirap, dumaan siya na inalipusta siya, binenta siya, pinahirapan siya, inakusahan siya. Pero at the end of that journey, ang sabi mismo ni Joseph, sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, you meant it for harm, but God meant it for good. Ginamit nyo yan para ako'y saktan, pero ginamit ng Lord yung inyong intensyon for good. Everybody say, God meant it for good. Anong ibig sabihin ng God meant it for good? Ang sinasabi lang ni Joseph, God did it on purpose. Alam ko maaaring ang desire ninyo ay saktan ako, patayin ako, pero ginamit ng Lord yung masamang pangyayari na yan na ginawa nyo sa akin. It may look random, but God did it on purpose. So hindi ako basta maswerte na nakaligtas. Kasi ang luck, madalas natin sabihin yan, good luck. Pero ang luck doesn't exist under God's sovereignty. Walang swerte pagdating sa sovereignty ng Diyos. Pinagpala, hindi swinerte. Kasi kapag swinerte ka, sino papapurihan mo? Pero kapag pinagpala ka, Diyos ang papapurihan mo. So ibig sabihin mga kapatid, luck doesn't operate in God's sovereignty. Kaya nga ang mga Kristiyano, we are blessed because God is sovereign. We are blessed because God is in control. Sometimes hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari sa atin ang mga nangyayari sa atin. Hindi natin maunawaan kung bakit magpapasko na tinanggal ka pa sa trabaho. Hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ito sa ating pamilya na walang ka ng mahal sa buhay sa season na dapat nagsasaya ka. Because sometimes yung mga aksyon ng Diyos at yung mga inaalaw ng Diyos sa buhay natin, it doesn't make sense to us. And sometimes tinatanong natin ng ating Panginoon, kung naalala niyo yung preaching ko 2 weeks ago, that sometimes we are asking God, Lord, ba't mo hinayaan na mangyari ito sa amin? Because sometimes, yung mga nangyayari sa buhay natin, it doesn't make sense. And we conclude that since what happened to us doesn't make sense, kinukonclude natin that God doesn't make sense. And by the way, do not expect God to make sense. He was not supposed to make sense to us. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni Pastor ngayon. Ibig sabihin, huwag ka nang masurpresa if God doesn't make sense. He's not supposed to make sense. Minsan talaga nakakalito yung pamamaraan ng Panginoon. Minsan talaga parang illogical yung pamamaraan ng Diyos. Yung mga plano ng Diyos parang hindi ma-conceive ng ating finite minds. And sometimes yung mga action ng Lord doesn't add up. Pero ang guarantee at assurance natin, the ways of God is higher than our ways. God's way is always the right way. You have to understand, hindi man paraan natin, direksyon natin, kalendaryo natin, o plano natin ang nasunod, ang pinaka-importante, alam natin na ang Diyos ay may control na anumang bagay na pinagdadaanan natin, anumang lugar na kung saan tayo naroroon, nothing sits outside the sovereignty of our God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kahit hindi mo makita ang kamay ng Diyos, hindi ibig sabihin nagmamaang-maangan ang Diyos sa iyong sitwasyon. Kung hahanapin mo lang, makikita mo.
Minsan, yung pamamaraan ng Diyos parang sa physical eye, parang contrary o hindi yun yung magiging ending. Because sometimes, sa mga panahong naghihirap ka, hinahanap mo yung Diyos, hindi mo makita. Nangyayari ho ba yan? At kapag nag-e-expect kang magsasalita ang Diyos para i-explain niya yung sarili niya kung bakit ito nangyayari, hindi nagsasalita ang Diyos. In fact, pag may problema ka, mas madaldal pa si Satan kesa sa Diyos. True? Si Satan laging nagsasalita, iniwan ka na ng Diyos, kinalimutan ka na ng Diyos, walang Diyos. Ikaw naman, Lord, speak to me. Lord, cooperate please. Lord, urgent na to. Lord, emergency na to. Where are you? Where are you, God? Where are you? At kapag wala kang preconceived decision na magtiwala sa Panginoon kahit hindi mo siya makita, kahit hindi mo siya mahagilap, at parang hindi mo siya maramdaman, susuko ka. At iisipin mong kinalimutan ka na ng Diyos kasi hindi mo siya makita. Pero hindi porkit hindi mo siya nakikita, hindi gumagalaw ang Diyos. In fact, my advice to you is this. If you cannot see God, trust God even more. Trust God even more. Kapag hindi mo siya makita, mas lalo ka magtiwala kasi alam natin na ang Diyos ay may plano. Minsan, alam niyo ba na kahit ang Diyos may mga nililihim talaga sa ating intentional para maturuan tayo magtiwala sa Diyos. Lagi ko ito ina-example, no? Kapag kinakasal kayo, di ba nag-aaido kayo dun sa inyong mapapang-asawa? Sasabihin ng pastor o ng pare, do you accept Jenny to be your lawful wife? To have and to hold in sickness and in health until death do us part. And then the groom will say, I do. Alam mo, buti na lang, si Lord hindi sumisingit. Bago ka sumagot, sasabihin ng Lord, teka lang ha, bago ka mag-I do, for the next 5 years, ito pagdadaanan nyo. Pakita ko lang sa'yo, okay? Na yung mapapang-asawa mo, ganito yan. Na yung mapapang-asawa mo, tumutulo laway niyan. Humihilik yan sa gabi ng kasinlakas ng truck. At ito ang mga pagdadaanan nyo. Rurupok ang inyong relationship. Matitest ang inyong finances. Matitest. Siguro, hindi ka na mag-a-aido kagad. Kung buti na lang talagang sinasadya ng Lord na hindi ipaalam sa atin. Kasi gusto niyang magtiwala tayo sa bawat hakbang na meron tayo. That sometimes, sabi ng Deuteronomy 29:29, the secret things belong to our God. Na even our God has secrets. Minsan may mga wini-withhold siya sa atin. Hindi dahil may gusto siyang patunayan, hindi dahil gusto niyang tayo ay takutin, kundi may mga secrets ang Diyos na gusto niyang tayo mismo ang makatagpo kung paulit-ulit tayong magtitiwala sa Panginoon. So, I'm going somewhere, pero what I'm trying to say is this. Ang Diyos, hindi tayo kailangan para manatiling Diyos. Correct? Hindi kailangan ng Lord si David para patayin si Goliath. Pero nakipag-partner si Lord kay David para i-defeat si Goliath. So, God will never cease to be God kapag hindi ka sumamba sa Kanya. God will never cease to be God kapag hindi mo siya makita. God will still be God. Magtiwala ka man sa Kanya o hindi. Correct? So let me just tell you this, hindi ng Diyos kailangan ang tulong mo. Just in case. Na minsan sinasabi natin, Lord nagsimba ako. Baka naman. Lord, nagsimba ako sa first week ng December, so I expect something good to happen to me all throughout the week. Because ang expectation ng maraming tao, if you do good, God will do good to you. Kaya minsan it doesn't make sense kasi gumawa ka naman, nagsimba ka naman, doon ka pa nagka-problema. Kasi sometimes nalilito ka, nakukonfuse ka kasi iba yung pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo, pero iniimbitahan ka ng Diyos na makipag-partner sa Kanya para ma-execute at ma-enforce ang kalooban ng Panginoon dito sa mundong ito. So question, gusto mo bang maranasan ng victory? Gusto mo ba na magkaroon ng maayos na takbo ang iyong buhay, kapatid? Gusto mo bang matapos na yung buhay mo na lagi na lang discouraged at defeated? Gusto mo bang tanggalin na ng Lord at wasakin na ng Lord yung unproductive cycle, yung vicious cycle na tumali sa atin for many years? Makipag-partner ka sa Diyos. Imbitahan mo ang Diyos. Kahit hindi mo siya nauunawaan minsan, makipag-partner ka sa Kanya, magkaroon ka ng desisyon na, Lord, ano mang mangyari, kahit hindi ako sure sa ano mang kakahinatnan ng 2023, I want to partner with you that your will be done on earth
as it is in heaven. Make a decision to put your faith to the next level. Especially this 2023. I want to invite our entire global family. I don't want to judge anybody or condemn anybody, but what I'm trying to say is this. I want to invite you. Gusto mong maranasan ng greatness at goodness at faithfulness ng Panginoon, makipag-partner ka sa Diyos. Itaas mo ang level ng iyong pananampalataya kasi si Lord, gusto niya magkaroon ng personal relationship sa iyo. Let me repeat, hindi lang functional relationship. Gusto niya personal relationship. Kasi yung relationship mo dun sa barbero mo, functional. Basta nakakapagbayad ka, nagugupitan ka, tapos na. Correct? Yung relationship mo sa magtataho, basta madamihan niya yung arnibal, lagyan niya ng sago, at makapagbayad ka, everyday yan, meron kayong relationship, pero functional lang. At kapag wala yung magtataho, parang hindi kumpleto araw ko. Amen? Kasi yung function nawawala eh. Pero ang Lord hindi niya gusto na magkaroon ka lang ng functional relationship na magsisimba ka every Sunday, uuwi, magpipray, mag-aantay ng sagot. Okay lang yun. Pero gusto ng Lord, personal relationship. Hindi niya lang gusto na magkaroon ka ng functional relationship, kundi mas maigting, mas malalim, mas close na relationship sa'yo. Do you understand? Even Jesus Christ. Si Jesus Christ, meron siyang 70 disciples, meron siyang 12 disciples, meron siyang 3 disciples. So, palapit ng palapit, pa-close ng pa-close. So, may mga alam si Peter, James, and John na hindi alam ng 12 disciples. May mga na-witness si Peter, James, and John na hindi na-witness ng 70 disciples. May mga Christians na nawi-witness ang galaw ng Diyos na hindi nawi-witness ng karamihan. Alam niyo kung bakit? Hindi lahat may personal relationship. Maraming may acquaintance relationship sa Diyos, pero walang deep, malalim na relationship. So, in this message, I want to invite you to have a deep relationship with God. Personal relationship with the Lord. Hindi lang relasyon na pang surface lang, kundi malalim na relasyon sa Panginoon. Probably yung katabi mo ngayon na hindi mo kilala, ang alam mo lang sa kanya, yung buhok niya itim, yung buhok niya bagong rebond, kakatanggap lang, pastor, ng Christmas bonus. Alright? Ang alam mo, may salamin siya. Ang alam mo, nasa 20 siya. Ang tawag ng surface. Mababaw na relationship. Hindi katulad ng pagkakakilala mo sa asawa mo, alam mo ang favorite niya, alam mo kung magugustuhan niya o hindi, alam mo kung ano ikagagalit niya, alam mo kung ano ikakasaya niya. Bakit? Personal. Malalim ang relationship. Amen. So, kilala niyo ba si Michael Jordan? Sino nakakilala kay Michael Jordan? Uso, bata pa. Okay, Stephen Curry. Mga Stephen talaga, pogi talaga yan. Okay, sino nakakilala kay Stephen Curry, for example? Okay. Sino nakakilala sa akin? Taas kamay. Okay. Okay, marami nakakilala sa akin. Mas sikat pala ako rito kaysa kay Stephen Curry. Hallelujah! Okay. Marami sa inyo kilala ko sa surface. Kung ano napapanood nyo sa YouTube, kung ano nakikita nyo sa Facebook, kung ano ginagawa ko sa stage. Pero si Jenny, she knows everything about me. So it's one thing to know about Stephen, it's another thing to know Stephen. And many of us knows about God, but doesn't really know the Lord. Kasi walang deep relationship. Amen? Gusto ng Lord na magkaroon ng intimate, malalim na relationship. Kung paano si Adam and Eve, nung nilikha sila ng ating Panginoon, ang sabi ng scripture, si Adan, nung siya palang mag-isa, ang sabi ni Jesus, ng Lord sa kanya, it's not good for a man to be alone. I will find a suitable partner for him. Kasi gusto ng Lord na tayo ay magkaroon ng, ang Diyos hindi siya against sa relationship. He wants us to have relationships. Pastor, February na ba gusto niyo ba ang relationship pinag-uusapan natin? Amen. At katulad ni Adam and Eve, katulad namin ni Jenny, at katulad ng maraming mag-asawa sa inyo na may romantic relationship. Hindi porket natutulog kayo sa isang kwarto, romantic ang relationship. Kaya romantic ang relationship ninyo because you spend time with each other. And every time may kinakasal ako, meron akong counseling na ginagawa. At lagi ko sinasabi sa kanila na, paano mo siya nakilala? Lagi ko inugat, paano niyo siya nakilala? Kasi gusto kong ipaintindi sa kanila na yung kanilang desisyong magpakasal, hindi basta paggising nila magpakasal na tayo.
Na-build up yung relationship mula pa sa pagkakaibigan hanggang pagkakaibigan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tahimik na 11 a.m. Amen. Naunawaan niyo mga kapatid na may progression yung kanilang relationship hanggang dumating sila sa tagpo at sinabi nila, ikaw ang dadaling ko sa dambana kasi ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Katulad ni Adan, ang sabi ng Lord sa kanya, I will make a suitable helper kasi alam ng Diyos, he cannot function on his own. Kaya niya nilikha si Eva para maging partner. Si Lord nag-design ng perfect counterpart. Pansinin niyo, yung ibinigay kay Eva, hindi nanay. Hindi sinabi ng Lord, malungkot si Adan, bigyan natin ng nanay. Kasi madalas sa atin, pag malungkot, ang sagot, nanay, nanay, mama. Amen? Hindi binigay nanay. Napansin niyo? Hindi binigyan ng manager. Hindi binigyan ng boss. Hindi binigyan ng maid. Ano binigay? Suitable helper. Alam niyo, ang Hebrew word ng helper, ezer. Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Yung iba namang partner natin, nakaka-ezer. Right? Nakaka-ezer. Pero yung binigay kay Adam, ezer. Nang ibig sabihin is suitable helper. However, nung silang dalawa na, may relationship sila, intimate sila sa kanilang relationship, pero hindi lang yung relationship nila sa kanilang dalawa ang mahalaga, kundi yung relationship nila sa Diyos ay mahalaga rin. Na ang Lord nagbigay ng instructions sa kanila, okay, I am a generous God, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng puno dito sa Garden of Eden, pwede ninyong kainin lahat ng bunga except for one. Anong ginawa nila? Yung kaisa-isang bawal, yun yung kanilang kinain. At doon pumasok ang kasalanan, doon pumasok ang kamatayan, at lahat tayo ngayon ay nagsasuffer. Correct? Pero this is interesting kasi ang sabi ng Scripture, na nung nagkasala sila, nung dumating ang ating Panginoon, sinabi sa Bible ang pinakaunang tanong in all of Scripture. Ang pinakaunang tanong sa Bible, where are you? Alam niyo ba na ang pinakaunang tanong sa New Testament, where is He pertaining to Jesus? Ang unang tanong sa Old Testament, where are you? That's the problem, na wala sila. Pero ang solusyon sa New Testament, where is He? Jesus. The solution to what happened to Old Testament. Make sense? So tinanong ng Lord si Adam, nasan ka? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Alam ng Diyos kung nasan sila. Because God is in control. He is all-knowing. Alam ng Diyos kung nasan sila, pero hindi porket tinatanong sila ng where are you, hindi alam ng Diyos kung nasan sila. Amen? Kaya nagtanong ang Diyos ng where are you, hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan sila, kundi gusto ng Lord ipaintindi sa kanila that you are lost in my presence. That because you sinned, you created a distance between God's holiness and righteousness because of your sinful act dahil sa iyong ginawa. It was asked for them to realize that you are lost in His presence. Kasi si Adan at si Eva, nung sila'y nagkasala, nagtago sila at kinover nila ang kanilang sarili sapagkat na-realize nilang sila ay hubad. And by the way, let me just tell you this. Because of our sin, most Christians are trying to hide and cover their sin. But let me just tell you this. You cannot cover your sin and shame on your own. Because Jesus came 2,000 years ago, not just to cover your sin, but to wash your sin. That's why ang good news ay good news. That's why ang gospel ay good news. Hindi dahil ang Diyos nagbigay ng band-aid solution sa sinful humanity. Kaya good news ang gospel because when you accept Jesus as your Lord and Savior, you become a new creation. The old has gone and the new has come. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kahit na anong na-achieve mo, kahit gaano kataas ang iyong pinag-aralan, kahit gaano karami ang pera sa bank account mo, kahit nakuha mo na yung bonus mo, kailangan mo pa rin si Jesus sa iyong buhay. Mas kailangan mo si Jesus kaysa sa internet. Mas kailangan mo si Jesus kaysa sa Facebook. You need Jesus. You need God in your life. And my invitation to you is for you to realize na kahit maganda ang takbo ng buhay mo ngayon, kailangan mo ng Diyos. At kailangan mong mapalapit sa Panginoon. At kailangan mo mag-spend ng time para ang relationship mo sa Diyos ay mas lalong lumalim. It is important that all of us will have a personal relationship with the Lord.
Let me repeat, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay hindi lang religious. Kailangan meron kang personal relationship sa Diyos. Kailangan ng relationship mo kay Lord hindi lang functional na kapag nanalangin ka, sasagot siya. Gusto niya magkaroon ng deep personal relationship. He wants you to know Him deeper. Mas malalim. And just when I thought na malalim na pagkaunawa ko sa Panginoon, mas lalong ipinaalala ng Panginoon sa akin na hindi mo maiki-claim na kilala mo na talaga ang Diyos. Because marami akong kilala na dahil sa yaman nila, dahil sa achievements nila, dahil sa mga bagay na na-accomplish nila sa buhay, wala na silang panahon na hanapin ang Diyos. Mas gusto lang nilang hinahanap sila ng Diyos. Pero ayaw nilang hanapin ang Diyos. Alam mo ang tawag ng Bible sa mga tao na walang panahong maghanap sa Diyos? You'll be surprised. Ang tawag ng Diyos dyan, kayabangan. Psalms chapter 10 verse 4. In his pride, the wicked man does not seek Him. In all his thoughts, there is no room for God. What a convicting word. Na sinasabi ng scripture, yung mga wicked dahil sa kanyang kayabangan, walang lugar ang Diyos sa puso niya. Walang lugar walang lugar si Lord sa kalendaryo niya. Walang pwesto ang Diyos sa puso niya. Na parang gusto niya lang hanapin yung dreams and goals and success, kung paano matutupad ang aking pangarap, pero hindi niya pinursu yung purpose ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga at napaka-importante po na tayo hindi lang natin pinupursu yung dreams natin, kundi yung purpose natin. Kasi kapag dreams mo ang nagdadrive ng buhay mo, papunta ka lang dun sa pangarap mo. And you will realize na madalas tayo, kapag na-achieve mo na yung success, success doesn't feel successful kapag wala si Lord. Wala si Lord eh. Hindi mo siya hinanap. Ang pinurso mo lang yung pangarap mo na magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng kotse, magkaroon ka ng pamilya. Maganda po ang lahat ng bagay na yan. Hindi ko po sinasabing mali ang mangarap. Pero dapat yung purpose ang habulin natin. Lord, ano ang purpose mo sa aking buhay? Bakit ako nakapagtayo ng negosyo? Anong purpose mo? Bakit construction yung nature ng aking business? Bakit sa restaurant business ako? Bakit nandito ako sa trabahong ito? Bakit mo ako ginawang artista? Sana all. Ano ang purpose, Lord? Yun ang lagi mong tanungin eh. Lord, hindi aksidenteng nandito ako eh. Hindi aksidente na ako ay engineer at Kristiyano. Hindi aksidente yung maraming engineer, pero may mga engineer na Christian. Maraming architect, pero may mga architect na Christian. Hindi po aksidente na ikaw ay Kristiyano at nag-iisang Kristiyano sa iyong pamilya. May purpose ang Panginoon kung bakit ngayon inaalaw. Kung kaya't ako po ay naghihikayat sa bawat isa sa atin, na sana naman, ilagay natin sa prioridad yung magkaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. Sino sa inyo naniniwala mga kapatid na ang priority natin napakahalaga? At yung sequence ng ating priority, napakahalaga. Sequence matters. The first must be the beginning. Kung ano yung dapat number one, yung dapat ang number one. Correct? Kasi kapag mali ang sequence, sira lahat. Kapag mali ang sequence, disaster. Pag nagbotones ka ng polo, mali ang unang botones, mali na lahat. So yung una, pinakamahalaga. Amen. And even God, even ang Diyos natin, He knows how to prioritize. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, sa day 1, hindi unang nilikha. In case you don't know, sa day 1, hindi tao ang unang nilikha. Alam niyo po ba kung pang ilang araw tayo? Day 6. At pagkatapos ng day 6, nagpahinga ang Panginoon. Ibig sabihin tayo yung pinaka-finale. Sabi mo sa katabi mo, pang-finale ka. Pang-ending ka eh. Amen? Pang-ending ka eh. Imagine niyo kung ang Diyos hindi marunong mag-priority. At inuna ka muna niyang nilikha bago oxygen. Kahit gaano ka kaganda at kahit gaano kamahal ang skincare mo, patay ka. Pag wala kang oxygen, correct?
Buti na lang ang Diyos marunong mag-prioritize na alam ng Diyos, wala pang bagay na makakapag-sustain sa'yo. Kaya inuna niya muna yung halaman, yung hayop, yung oxygen, yung lahat ng meron sa mundo. Ang sabi ng Lord, nung finish na lahat, ilagay mo na ang tao. May sequence. Imaginein mo kung ikaw yung inuna. Tapos nung nauna ka na, Lord, may nakalimutan kaya? May nakalimutan ka po yan. Ay, oo nga pala, sorry, wala pang oxygen. Isipin nyo kung gaano ka-disastrous kapag mali ang order of priority. Kung gaano ka-disastrous kapag inuuna mo yung dapat hindi mo inuuna. Kaya ang sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all, everybody say, and all these things will be given to you as well. Ang ganda nitong phrase na to, all these things. Sino sa inyo gusto nyo makakuha yung all these things? Actually, pag tinignan mo ang Matthew 6, alam mo kung ano all these things? Damit, pagkain, basic need. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng basic needs that all these things will be given to you? Correct? Pero ito ba yung nauna? Ito ba yung nauna sa verse? Balikan nga natin yung una. Matthew 6:33. But seek first. Ang ginagawa natin, yung all these things, nilalagay mo sa unahan. Tapos nilalagay mo yung seek first. Tapos nag-expect ka ng blessing. Parang gusto mo munang malikha ka bago oxygen. Inuuna mo yung karwahe bago kabayo. Yung iba dyan, alas stress pa. Hindi. Amen? So, ibig sabihin, napakahalaga ng prioritization. Amen? And I'm not here to judge your priorities because if you don't know, your actions, mga kapatid, are the result of your priorities. At marami sa atin nagsasabi, Pastor, wala akong panahon sa Diyos. Pastor, masyado akong busy sa Panginoon. Pastor, masyado akong busy sa maraming bagay. Napapabayaan ko na yung pamilya ko, napapabayaan ko na yung trabaho ko. Marami tayong naririnig na ganyan dahilan. At parang sinasabi natin, Lord, Pastor, ipag-pray mo naman ako na magkaroon ako ng commitment sa Diyos, magkaroon ako ng commitment sa family ko, magkaroon ako ng commitment para sa negosyo namin, sa business namin, sa trabaho natin. We don't have a commitment problem. We don't have a commitment problem. We have a priority problem. Hindi commitment ang problema natin. Ang problema natin, we don't know how to prioritize. Seek first His kingdom and all of His righteousness, and all these things shall be added unto you. My premise is this. God wants to have a personal relationship to you, and all these things will be added unto you. And contrary to popular belief, hindi po kailangan ng magic formula para maging close kay Lord. Hindi kailangan tapos ka ng theology para maging close ka kay Lord. At marami sa atin ang nadaya ng katotohanan na ang Lord nagsasalita lang sa mga spiritual na tao, sa mga pastor, sa mga teacher, yung may spotlight sa harapan, may microphone sa kanilang kamay, doon lang nagsasalita ang Panginoon. No, nothing could be further from the truth. He wants to speak to you. He wants you to draw yourself to Him. Gusto niyang mapalapit ka sa Kanya. Gusto niyang magkaroon ng personal relationship sa iyo. That every time you open your Bibles, He will make Himself known to you. Na nakikilala mo siya ng mas malalim. Kung paano pag binabasa mo ang chat ninyo, nung hindi pa kayo magjowa, nakilig ka. Kumain ka na ba? Alala niya talaga ako, busy siya, pero may time siya sa akin para mangamusta. Kaya ngayon, nagagalit ka, di ba? Kasi buong araw hindi siya nag-text sa'yo kahit isang beses, pero priority ka daw niya. May kilala ba kayong ganyan? Sasabihan kang mahal ka pero hindi ka priority? Huwag na kayo magsabing mahal nyo kung hindi nyo naman kaya prioritize. Sabi mo sa katabi mo, ikaw nasa pool, no? Tapi ka ni Pastor. Sasabihin sa atin ni Satan, huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka nang manalangin, para lang yan sa mga pastor. In fact, may mga religious organization na hindi talaga nila inaalaw yung member nilang humawak ng Bible. Because yung Bible daw na yan, ang pagbabasa niyan ay para lang sa mga espiritual. Para lang sa mga taong may kaalaman. Para lang sa mga spiritual folks. Sa mga taong may microphone sa kanilang dibdib. Taktika ng kaawayan. Taktika ni Satan yan. Kasi kapag nagbasa ka ng Bible,
Kapag nilubog mo ang iyong sarili sa salita ng Panginoon, makakatanggap ka ng guidance. Makakatanggap ka ng direksyon. Makakatanggap ka ng clarity. Makakatanggap ka ng encouragement. Makakatanggap ka ng insights. Kaya sabi ni Satan, huwag mong basahin yan. Kasi alam ni Satan, gaganda buhay mo kapag sinunod mo ang salita ng Panginoon. Kaya gagawin ni Satan ang lahat para huwag mong basahin. Gagawin ni Satan ang lahat para huwag kang pumunta ng church, manood ng online, makinig ng podcast, makinig ng preaching, at habang naikinig ka ng preaching, may magno-notify, magte-text yung crush mo na matagal nang hindi nagte-text sa'yo. Para ilayo ka sa katotohanan kasi alam ni Satan kapag binasa mo ang kanyang salita, your life will never be the same again. Even Jesus emphasized it nung siya'y tinutokso ni Satan. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the Word of God. Ang salita ng Panginoon po, mga kapatid, ay napakahalaga, and I say this with respectfully. Huwag kayong magbabasa lang ng Bible every Sunday. I encourage you, buy your own Bible. Buy your own. Or to the very least, mag-download po kayo sa inyong laptop or sa inyong cellphone. Because I want to encourage you, because I've been hearing this all the time. Pastor, maraming salamat sa preaching mo. Lumago ako sa pananampalataya ko. Pastor, thank you so much sa mga preaching mo sa YouTube. Talagang nakilala ko ng mas malalim ang Panginoon. Okay din yun. Pero mas gusto kong makilala mo si Lord sa iyong sariling devotion kesa lang sa podcast na napanood mo. Kasi nga personal eh. Hindi mo na ako kailangan bilang third party. Kung mananalangin ka, direkta ka na sa Diyos. Hindi mo na kailangan dumaan kay Mama Mary. We respect Mama Mary. Pero hindi mo na kailangan dumaan sa kahit anong saints. God is inviting you. Come to Him directly. Have a personal relationship sa Lord. Yun nga problema ko, pastor eh. Pag nagbabasa na ako ng Bible, mga isang verse pa lang, tulog na ako. Ang boring, pastor! Sino sa inyo mga ganyan? Alam niyo, meron akong kaibigan, di ko alam kung nandito siya sa service na to. Meron akong kaibigan sa Malabon before. Laking Malabon po kasi ako. No? Mahilig kami mag-basketball. No? At pagkatapos namin mag-basketball, usually, tumutuloy ako sa kanila para magtanghalian, uminom ng tubig, whatsoever. And nung time na yun, after namin mag-basketball, by the way, huwag kayo mag-expect na magaling ako mag-basketball, ha? Hindi ako magaling mag-basketball, please lang. Lahat yun ay anointing lang. Okay? One time, pag uwi namin, yung nanay nung best friend ko na ito, nagluto ng masarap na tanghalian. Sabi niya, Stephen, dito ka na kumain. Ako naman, dahil isang payatot na gutom, kumain naman ako, dinamihan ko talaga yung kain ko. Siguro mga nakatatlong rice ako, 4 na rice. Sobrang busog na busog ako. Pag uwi ko ng bahay, yung nanay ko, nagluto din pala. At dahil ayoko ma-offend yung nanay ko, sabi ng nanay ko, alam kong gutom ka. Kumain ka na. Hindi ko sinabing kumain na ako. Hindi ako sinabing kumain na ako. Pinilit kong kumain ngayon. Habang kumakain ako, dun sa kabilang bahay, ang bilis ko. Dito sa aming bahay, ang bagal ko. Naalata ako ngayon na nanay ko. Sabi niya, bakit parang wala kang ganang kumain? Siguro kumain ka na, no? Opa! Alam niyo kung bakit minsan wala tayong kagana-gana sa salita ng Panginoon? Kasi nabusog ka na sa ibang bahay. May ibang bumusog sa'yo. So ang tanong ko, sinong bumubusog sa'yo? Kung bakit pagdating sa Word of God, wala ka ng gana? Kailangan natin ng pagkain, kapatid. Amen? And maganda po na nakikinig tayo ng preaching, nakikita natin ang Word of God sa screen. Pero wag naman po kayong kakain once a week lang. Sino po sa inyo, kaya nyo makasurvive na ang kain lang ninyo? Pastor, yung diet ko kasi ngayon, OMAW. 1 meal a week. OMAW. Isang linggo, isang beses na ako kakain. Na-late pa, di ba? Kalahati lang, snack na lang. Konti lang yung nakain, ano? No, hindi natin yan, hindi po mali, ha? Hindi ko sinasabing mali. Sinasabi ko lang, dagdagan mo. Kung paano kapag ka sa bahay, kumakain ka 7 beses sa isang araw, sana ganun din tayo sa ating pagkain. May dessert pa, ganyan. Pagdating sa Word of God, wag nating katamaran ito, mga kapatid. Kasi kung paano yung katawan natin hindi kumakain, walang nourishment, ang spirito mo ganun din. Hindi porket mataba tayo physically, ay mataba ang ating spirito. Maraming malnourished na Christians. Amen?
Pastor, grabe ha, December na December ha. Amen? And madalas may kilala nga po ako, mas madalas pa kumain yung ego kaysa sa spirit. Yun nga, Pastor. Pero, Pastor, nagbabasa ako araw-araw. Nagbabasa ako. Alam niyo po ba mga kapatid, na hindi porket nagbabasa ng Bible, reading the Bible doesn't guarantee transformation. Let me repeat. Reading the Bible doesn't guarantee transformation. Kasi kahit yung Pharisee nagbasa rin ng Bible. Mga researchers nagbabasa ng Bible. Atheist nagbabasa ng Bible. So it's not the reading. It's the seeking. Reading will bring information. Seeking will bring transformation. So don't just read. Seek God. Hanapin mo siya talaga. Hindi lang yung nagbasa ka, kundi hanapin mo kasi ang sabi ng scripture sa Matthew 7, seek and you will find. Hanapin mo yung katotohanan. Huwag ka lang magdepende sa preaching ni Pastor Stephen o sa preaching ng ibang tao. Ikaw mismo hanapin mo. Saliksikin mo. At hindi porkit nagbitaw tayo ng verse, hindi mo na i-check. Hanapin mo pa rin. I-double check mo. Tama nga kaya yung preaching. Nasa context nga kaya ito. Kasi ang sabi, seek and you will find. And napakarami pong tao ngayon, marami tayong tanong patungkol sa ating Panginoon. Marami tayong mga tanong na hindi natin masagot-sagot. Kasi puro nagbabasa tayo, pero we don't seek. Ang pangako ng Panginoon, the one who seeks will find. Lahat ng taong naghahanap ay makakatagpo. Katulad ng mga nanay natin, mga kapatid, di ba? Pagka naghahanap tayo, nasa na yung cellphone ko? Ano sasabihin ng nanay natin? Huwag kasi bibig ang ginagamit mo sa paghahanap. Gamitin mo ang iyong mata. Kailangan kasi maging intentional ka talaga sa paghahanap. Pag pumupunta ka ng grocery, pumupunta ka sa Divisoria, anong sasabihin ng mga sales lady? Sir, anong hanap mo? Sabi mo, away. Hanap ko away. Amen. Di ba? Di ba? Kasi alam nilang may hinahanap ka. Alam nilang nandun ka for a reason. Nag-window shopping ko pa. Nagiging intentional sila. Anong hanap mo? Anong hanap mo? Ano sabi ng scripture? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Seek and you will find. Hallelujah. Amo, minsan may lumapit sa akin. Dala-dala niya yung cellphone niya. Sabi niya sa akin, Pastor, nakita mo to yung comment na to patungkol sa'yo? Binasa ko yung comment. Video ng preaching ko na hindi Gia Kamanaba ang nag-upload. Merong nag-upload na iba. Apparently, yung video has 5 million views. Sabi niya, Pastor, nakita mo na tong comment na to? Nung tinitingnan ko, may isa nag-comment doon. Ano ba naman yung suot ng pastor na yan? Pangtambay. Ganyan ba dapat ang bihis ng isang pastor? Now, yung video, 5 million views. So, hindi siya private. Public siya. Pero hindi ko siya alam. It's there. But I don't know it. Na kung mag-i-spend na ako ng 10 seconds to Google it, makikita ko. Ang Diyos parang ganun eh. Public siya, hindi siya nagtatago. Pero hindi porkit hindi mo siya makita, nagtatago ang Diyos. Kailangan mo lang hanapin. And minsan, isa to sa mga mali ko, na gusto kong i-educate din kayo, na minsan, yung mga videos that we have on Facebook have thousands of comments. Pero minsan, ang nahahanap ko lang yung maling comment. And guilty ako dito. That every time na may mga videos tayo, there are thousands of comments. Scroll lang ako ng scroll kasi I'm trying to look for one bad comment. And without me realizing na hinahanap ko yung mali, na hindi ko makita yung mga tama. So, ibig sabihin, kung ano yung talagang i-intentionin mong hanapin, yun yung makikita mo. Kasi nandun naman yung good comments talaga. All along nandun yun. Hindi yung nagtago, hindi yung naka-private. Milyon na nga nakakita eh. Libo-libo na nga nagkomento eh. Pero hindi ko alam. Pero nung hinanap ko, it only takes me 10 seconds. At katulad ng Panginoon, ang Diyos hindi nagtatago sa atin. So sa mga pagkakataong hindi mo siya makita, I say this respectfully, hinanap mo ba siya? Because the one who seeks will find.
Napakarami pong magagandang videos, magagandang contents, inspirational, motivational, educational, pero bakit minsan yung nakikita pa rin natin sa Facebook yung mga garbage na content? Because if you will not be intentional about looking for great contents, you will never find it. As sasabihin mo, ito talagang Facebook at YouTube na to, wala nang naidulot na mabuti. Meron. Hindi lang yun yung hinahanap. Hindi porket lumabas sa feed. Hindi porket nag-appear sa wall. Yun na kagad. Sabi ng Psalms 34 verse 4, I sought the Lord. Everybody say sought. Sa present tense, I seek. Hinanap ko ang Panginoon and He answered me. He delivered me from all my fears. So friends, I want to encourage you. And I say this with all humility, respectfully. Kailan po ang huling beses na nanalangin ka sa Panginoon? Kailan ang huling beses na hinanap mo ang ating Panginoon? Kasi ang prayer po, opportunity yan para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Seek Him and you will find. Pastor, hindi ko alam ang purpose ko. Seek Him and you will find. Pastor, hindi ko alam ang calling ko. Seek Him and you will find. Hanapin mo ang Panginoon at makikita mo. Because every time you pray to the Lord, every time you worship the Lord, every time you come to the church, online or in person, opportunity yan para mas lalo kang mapalapit sa ating Panginoon. Unfortunately, for Christian circles nowadays, ang mga prayer natin masyado ng mechanical. Wala nang seeking. Katulad ng Matthew chapter 6, ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6, di ba? When you pray, pray like this. Unfortunately, yung ibang intindi nila, ako ano yung nandun, our Father who art in heaven, ganun na ganun ang prayer. No, listen. When you pray, pray like this. Hindi sinabing pray in these words. Hindi sinabing ganun. Hindi sinabing pray in these words. Ang sinasabi ng Panginoon, pray in this manner. Hindi word for word, but pray in this manner. Ano daw? Our Father. Look at that. Our Father. Relationship agad eh. Hindi na sinabing ganito kayo manalangin, our boss. Hindi sinabing our president. Hindi sinabing ang our God eh. Sabi, our Father. Pray in this manner, our Father who art in heaven. It doesn't say pray in these words. Hindi sinabing this is what you pray. Sinabi, this is how you pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. This is the manner of your prayer. Closer and closer. Relationship building. Mapalapit sa ating Panginoon. It's very important mga kapatid that when we pray, hindi tayo nakafocus sa method of praying. Because we want to have relationship sa ating Panginoon. Not even the methods of attending. Di baling nasa likod ako, di baling hindi ko narinig, basta nandun ako sa church, nilinis na ni Lord ang kasalanan ko. No, mga kapatid. Surface relationship yan. Gusto ng Lord, lumalim ka sa iyong pananampalataya. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relationship na malalim sa Panginoon, na ang iyong pagsisimba hindi mechanical, na ang iyong pananalangin ay hindi mechanical, na ang iyong pagbabasa ng Bible ay hindi mechanical. Pastor, nakagawian natin pag nananalangin, nakapikit. So dapat nakapikit. Paano pag nakadilat? Hindi na ba dinidinig ng Panginoon yun? Maganda ang posture, maganda na ginagalang natin ang Panginoon. Pero the very reason na nakikita ko kung bakit lang tayo pumipikit talaga in the first place is for us to eliminate all the distractions. We close our eyes in the natural and God will open our eyes to the supernatural. That's it. That's it. But beyond that, wala na. So when you pray na nakadilit ang mata o nakaklose ang mata, it doesn't matter as long as you are doing that because you want to rebuild your relationship to the Lord. Amen? Naniniwala po ba kayo sa power ng prayer? Pakitaas po kamay lahat ng naniniwala sa power ng prayer. Pakisigaw ng malakas, do you believe in the power of prayer? Yes! Ba't di ka nananalangin? Ang pinaka-obvious na senyales na hindi ka naniniwalang nag-work ang prayer kapag hindi ka nananalangin. Kasi kung naniniwala ka talaga that prayer works, dapat ipipray ka. Kasi you believe it works. So I want to encourage you mga kapatid to pray to the Lord. Invest in Him. Na talaga manalangin ka sa Panginoon. And I believe the reason why many of us are powerless is simply because we are prayerless. God wants you to seek Him.
Naniniwala po ba kayo sa ating Panginoon? Naniniwala ba tayo sa Diyos na buhay? Amen. Why are you not seeking Him? You still believe in a once-a-month Christianity. Why do you settle for Christianity light? I was talking to, last night I was talking to a newscaster slash host. Medyo famous tong taong ito. Sabi niya sa akin, Pastor, please pray for me. Kasi sabi niya, yung team ko, yung mga staff ko, tingin ko parang hindi sila ganun ka-dedicated sa kanilang mga trabaho. Sa kanyang exact word, sabi niya, parang feeling ko, ginagawa lang nila akong sideline at racket sa kanilang trabaho. Offended siya. Kasi that person is expecting complete dedication, pero yung binibigay ng kanyang staff, tira-tira lang. Yung binibigay nila, ginagawa siyang racket o sideline. And while I was reading that, ang sabi ko, hindi nga kaya ang Panginoon, ganito natin minsan itrato? Now we say we are committed to Him, that we say we love Him, pero ang binibigay lang natin, excess, sobra, na ginagawa mo lang siyang sideline once a week para masabing nagsimba ka, na ginagawa lang natin siyang racket, na ginagawa lang natin siyang takbuhan kapag kailangan natin, pero kapag marami tayo, nakakalimutan na natin ang Panginoon. I want to encourage you mga kapatid. I'm not saying this para i-beat kayo, para i-judge kayo, or i-condemn kayo. I'm just reminding you. Iniimbitahan ka ni Lord, lumapit ka. Lapit. Amen. Huwag ka lang mag-expect na yung preaching every Sunday, that will sustain you for the rest of your life. Why do you settle for Christianity light? Why do you serve out of your excess? Unfortunately for some, they serve out of their excess and they call it sacrifice. That's not sacrifice. Sacrifice will cost you something. Worship will cost you something. When was the last time you come to God and say, Lord, speak. Magsalita ka, Panginoon. I want to listen. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. Kasi para sa mga Christians, when we seek God, it is a privilege. When we seek God, it is a responsibility. So seek God with all your heart. Jeremiah 29, verse 11 to 13. Some of you are familiar with Jeremiah 29:11. Pero if you read the whole context hanggang verse 13, you will see something. Sabi ng verse 11, Jeremiah 29, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Do you want that? Yes. Next verse. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Gusto mo siya makita? Huwag mo lang siya basta hanapin. Seek Him with all your heart. Parang terno siya sa first commandment, no? Love the Lord with all your heart. Ano sinasabi ng Lord? Mahal mo pala ako eh. Lagyan mo puso. Pusuan mo. Love the Lord with all your heart. Psalm 63 verse 1. Oh my God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and weary land where there is no water. Everybody say, let's go back to that again. Verse 1. Oh God, you are my God. Early will I seek. Alam niyo po ba, ang Hebrew word ng seek dito is to aggressively pursue. Oh God, you are my God. I will pursue you. Because blessed, pinagpala, ang mga tao na naghahanap sa Panginoon with all their heart. You are blessed when you seek God with all your heart. Those who diligently seek the Lord, ang pangako ng Lord, you will find Him. Ano mang tanong na meron sa iyong isipan, ano mang bumabagabag sa iyong puso, kapag hinanap mo ang Panginoon, matatagpuan mo siya
At kapag natagpuan mo siya, matatagpuan mo ang sagot. Lahat ng naghahanap sa Panginoon ay hindi pagkukulangin ng Diyos. Sabi ng Bible yan. Sabi ng Bible yan. Kapag hinanap mo ang Diyos, hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. So guys, friends, family, global fam, huwag nating gawing secondary ang spiritual growth. Make it a priority in your life. Make it a priority in your life. At kapag priority mo, nasa kalendaryo mo yan. Kapag priority mo, nasa schedule mo yan. Amen? Huwag ka lang basta maghanap ng free time. Ay, free ako sa Sunday, magsisimba ako. No. I-prioritize mo. Ilagay mo na kagad sa kalendaryo ng 2023. Lahat ng 52 Sundays na yan, magsisimba ako. Wala na game na. It's too much, Pastor. Amen? Amen? I commit myself. Pwede ko nagsasabi, okay, I commit myself to read the entire Bible in 1 year. Lagay mo sa priority. Hindi, magbabasa ako ng Bible kapag may time ako. Mananalangin ako kapag may time ako. That's one way to do it. May maraming gumagawa niyan. Pero I'm inviting you into a new process of putting God a priority. That whatever happens, I am going to prioritize my spiritual growth. And that it will be my decision. Amen? Na ilalagay ko si Lord na number 1 sa aking buhay. I will prioritize my relationship with the Lord. Kaya nga dito sa church, no, every time I stood here, every after I preach, naririnig niyo ako lagi, if you have time, mag-join kayo sa Link Up Group. Every Sunday yan. Every after service, even our online, sinasabi ko, mag-join kayo sa Connect Experience na ginagawa natin via Zoom after the service. Why am I saying that? May mawawala ba sa akin pag hindi kayo nag-groups? Sa totoo lang, wala po. Pero magkakaroon ka kapag sumali ka nito. And I guarantee you, kapatid, when you invest in your spiritual growth, you will see changes happening in your life. Mag-invest ka, kapatid. Mag-invest ka ng panahon, ng oras. We have this growth track na ginagawa natin every Sunday. Paglaanan mo ng panahon, mag-i-start uli yan ng January. Every Sunday yan. Amen. Kung nagtatanong ka, Pastor, I've been attending the church for quite some time. Hindi ko alam kung ano ang next step sa aking buhay. The next step is to join the Link Up Group. The next step is to enroll to our growth track training. At kapag ginawa mo yan, mga kapatid, hindi ko sinasabing kapag ginawa mo yan, mababayaran ng utang mo. Pero ang sinasabi ko lang, kapag ginawa mo yan, mas lalo kang mapapalapit sa Panginoon, na kahit hindi pa bayad yung utang mo, magkakaroon ka ng perspective. God will provide. God will restore. God will provide. He is my Jehovah Jireh. He is my Jehovah Rapha. Amen? Amen? Lagi nating unahin ang ating Panginoon. Amen? I-restore to lahat ng Panginoon. Maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat po ulit. GSMNB family, maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat talaga. Napakabuti ang Lord. Tulong sa amin na binigay. Thank you po, Gia family. Thank you po, Gia family. Thank you po sa Gia family. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin. Papasalamat po ako sa inyo. God bless. Maraming salamat at God bless you. Po, maraming salamat po. God bless you. I love you. Wow, hallelujah. All glory to the Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi po natin pinapakita yung video na yan to boast or anything. Maliit na tulong lang po ito. Pero we are showing you this for you to be inspired mga kapatid, what this church is actually trying to do to help us advance the kingdom of God. So, once again, maraming pong salamat sa inyong lahat na tumulong. Alam niyo, maraming ginagawa si Satanas sa mundo natin, pero alam kong may ginagawa din ang Panginoon, and I would rather focus on what God is doing in our church because I believe that all of us will get through this. Malalampasan po natin ito. This too shall pass. At darating ang araw mga kapatid na papasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng mga iyak na ating binuhos, sa lahat ng mga lessons na natutunan natin, and I believe sa lahat ng lakas na i-provide ng ating Panginoon. Alam kong excited na kayo sa Word of God. Are you ready guys for the Word of God? Sige po, once again, I want to personally welcome and acknowledge you. Kung kayo po ay first time namin nakasama, hindi po aksidente na kayo'y nanonood ng live stream na ito. May purpose ang Panginoon. If you are part of our extended family, nako, nagsimula na po ang ating online link-up group sa mga OFWs natin and sa mga kapatiran natin o mga kasama na natin na nasa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nako mga kapatid, it's going great. God is doing amazing things. So once again, if you are part of our extended family online, mga kapatid,
please, kung kayo po ay parte ng Extended Family Online, please comment down below kung saan-saan po kayong parte nanonood ngayon, so that ako po, malaman ko, I cannot see your faces guys, but I can see your comments. So please, i-comment down po ninyo kung kayo'y ready na. Sabihin mo sa comment, I am ready to receive God's Word. Sabihin mo sa comment, I am ready to experience God's power today. Nako mga kapatid, ako naniniwala may inilaan ang Panginoon nakakaiba sa atin ngayon. May prepare ang Panginoon sa atin na I'm sure will not just challenge and convict you, but I believe that God is going to talk to you in such a powerful way. So once again, are you ready for the Word of God? Come on, church. Please leave a comment down below. Are you ready for the Word of God? If you are hosting a watch party, sumigaw kayo dyan sa sala ninyo. Sabihin mo, I am ready. Tignan mo yung katabi mong hindi sumigaw. Sabihin mo sa kanya, I am ready for the Word of God. Ang ating pong text ngayon ay matatagpuan sa John chapter 4, one of the most familiar passages in the scripture na I thought, mga kapatid, actually at first, na-exhaust na natin lahat ng mga possible revelations with this one, but I believe that the Word of God is always fresh. So I want to challenge you mga kapatid, right now, I believe that God is going to talk to you sa pamagitan ng mga salitang ito. Let's open up our Bibles to John chapter 4, beginning in verse 13 to 14. Ang sabi ho rito, Jesus replied, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. That's good. Ulitin natin verse 14. Ang sabi ni Jesus, but those who drink the water that I will give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Let's read that again from verse 13. Anyone who drinks this water will soon be thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Pwede niyo po bang sabihin ang title ng message ko sa inyong katabi? O kaya i-comment down niyo below na para bang kayo mismo ay parang ito yung nararamdaman niyo ngayon. Pwede niyo bang i-comment ang title ng message natin? I want to speak to you on the subject, I am thirsty. Sabihin niyo nga sa katabi niyo yan, uhaw na ako. I am thirsty. This is a wonderful passage mga kapatid. Alam nyo, Jesus Christ, I believe, in my opinion, and I believe you agree with me, Jesus was the master teacher of all time. Ang Panginoong Hesus napakagaling niyang magturo and He taught in such a variety of ways. Minsan, madalas pag nagsalita ang Panginoon, He speaks to multitudes, but He also spent considerable time on a one-on-one situations. And this story in John chapter 4 is about the story of a nameless Samaritan woman na nasa well of Jacob, recorded only in the Gospel of John. At ako naniniwala, ito po'y punong-puno ng maraming katotohanan at mga powerful lessons na atin pong matututunan sa araw na ito. It's interesting to note mga kapatid na ang babaeng ito was a Samaritan, taga Samaria. Which ang Samaritan mga kapatid is a race of people that Jews despised. Ayaw na ayaw nila yan eh. Pero ang sabi ng binasa natin sa John chapter 4, itong Jesus daw na ito, nung nakausap ang babaeng ito, ang ating Panginoong Hesus is willing to supply or give her a water na kapag ininom daw ito ng babaeng ito, she will never thirst again. But the story started mga kapatid kung saan ang ating Panginoong Hesus ay umalis mula Judea, papunta sana siya ng Galilee. He left Judea and returned to Galilee. Pero ang sabi ng verse 4, but he had to go through Samaria on the way. That's interesting. He had to go through Samaria on the way. Kapag sa unang tingin, sa unang basa, parang lumalabas mga kapatid na wala nang ibang ruta, wala nang ibang option ng ating Panginoong Hesus kundi dumaan ng Samaria. Kasi ang sabi ng scripture, He had to go through. But it's interesting mga kapatid, when you look at the maps, when you dig deeper and when you study, ang daan po na ito is not the only way. Geographically speaking, marami pong daan mula Judea papunta sa Samaria. So, ibig sabihin mga kapatid, Jesus doesn't have to, but He had to.
Ibig sabihin, sabi ng mga nabasa ko mga kapatid is that ang shortest route ay yung dinaanan ni Jesus, although hindi yun madalas daanan sapagkat maraming Pharisees, sapagkat galit sila sa mga Samaria, mas pinipili nilang pumunta sa mas malayong daan. And for the Jews, it is the shortest, but it's not the wisest route. Ito ang pinakamaiksi, pero hindi ito ang pinaka-wisest na daanan. Kaya nga't yung iba, lalo yung mga strict Jewish people, mas pipiliin pa nilang dumaan sa pagkalayo-layo. Yung iba pa nga, nagko-cross pa ng Jordan River, nagta-travel to the north, and then babalik ng Galilee, maiwasan lang ang Samaria. At kung ang mga Pharisees, mga kapatid, ay willing na lumayo, wag lang dumaan sa Samaria, ibahin nyo ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus, pinili niya yung shortest route, kahit na sa tingin ng iba ay hindi yun ang wisest route. Ang sabi ng scripture, He had to. Kailangang gawin ng Panginoon. Which reminds me mga kapatid, yung naging topic natin, if you still remember, I think last Sunday, that our God is always intentional. He had to because He has a purpose, mga kapatid. Ang ating Panginoong Yesus dumaan sa babaeng ito kasi may layunin ang ating Panginoong Yesus. Which reminds me ng mission statement ng ating Panginoong Yesus. Ano ang sabi ng Bible? Jesus came to this world to seek and save the lost. God loves us, mga kapatid, despite our bankrupt lives. And it's interesting, mga kapatid, hindi hinanap ng babaeng ito si Jesus, pero hinanap ni Jesus ang babaeng ito. It's interesting to me that Jesus will seek sinners who are not even seeking Jesus. Pero alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus will do that. Katulad ng sheep who have gone astray. Katulad ng lost son na nagpunta sa distant country. Jesus is always actively seeking and saving the lost. Katulad natin, we were once lost, we were once broken, pero hinanap tayo ng ating Panginoong Yesus. Alam ko may mga kataga tayong I found Jesus, pero ang totoo mga kapatid, hindi nawala ang ating Panginoong Yesus. Tayo ang nawala at hinanap tayo ng Panginoon. He had to die on the cross for you. He had to suffer for you. He had to save you. God is always intentional, and His intentions is to seek you and save you. Ano is interesting din para sa akin na itong babaeng ito ay parang may 3 strikes. Una, bukod sa pagiging Samaritan, strike 1, nakalaban ng mga Jewish people, ang taong ito ay babae din. Ang kanyang gender is she's a woman, which is against strike 2 sapagkat ang babae at that time is second-class citizen. And strike 3, hindi lang siya Samaritan, hindi lang siya babae, she's living in sin. Lahat ng pwede mong isipin na pwedeng maging reason ni Jesus para hindi ma-meet ang babaeng ito, lahat yata ay check at that time. Pero alam nyo mga kapatid, alam kong parang para sa atin, parang hindi siya deserving, pero alam nyo, that's the grace of God. Kahit hindi natin deserve, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, He had to die on the cross for you and for me. He has a purpose, and God is always intentional. Hindi aksidente, hindi plan B ang pagpunta ng ating Panginoong Yesus dito para mamatay sa iyo. No, even from the foundations of the world, inisip na ng Panginoon, alam na ng Panginoon ang kanyang gagawin because of His love for you. And then, ang sabi ng scripture, He had to go through Samaria, mga kapatid, at nung pagdating niya sa Sychar, isa sa mga lugar ng Samaria, naupo siya sa isang balon na ang tawag is Jacob's Well. Ang sabi ng verse 5, eventually, he came to a Samaritan village of Sychar near the field that Jacob gave his son to Joseph. Verse 7, let's skip to verse 7. Ang sabi ng verse 7, soon, a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, please give me a drink. Now, in case you don't know, mga kapatid, many of us are familiar with this story. But in case you don't know, ang mga oras ay ito ay tanghaling tapat. Bakit tanghaling tapat? Sapagkat itong babaeng ito is living in sin, iniiwasan siya at umiiwas siya sa mga tao at sa kanilang lugar, umiiwas siya sa chismis, kaya kailangan niya mag-igib at noon. Eventually, pagdating ng ating Panginoong Yesus dito sa well na ito, nakasalubong niya ang babaeng ito na mag-iigib sana ng tubig. And very interesting mga kapatid, sapagkat si Jesus ay may theological profound statement na binitawan. Ang sabi niya, give me something to drink. It may not mean something to you, but this statement is theologically profound. Bakit? Jesus wanted na bigyan siya ng tubig ng babaeng ito. Jesus who created the heavens and the earth is asking for water. Jesus who created the heavens and the earth is implying that He is thirsty. Jesus, the Almighty God, is thirsty.
Jesus, the image of the invisible God, the firstborn of all creation, ang sabi ng Galatians, He's thirsty. The same God na nagpalabas ng tubig sa bato sa Old Testament is thirsty. That's interesting sapagkat hindi ito ang isang beses na nagbanggit ng ganito ang ating Panginoong Yesus sapagkat later on, nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, dying on your behalf, ang sabi rin ng Panginoon, isa sa 7 last words ni Jesus Christ, I thirst. I am thirsty. Ibig ba sabihin nito, Pastor, ang ating Panginoong Yesus na uuhaw, siya ay tao at wala ng kapangyarihan? No. Jesus doesn't need anything from us. Hindi kailangan ni Jesus ang tubig mula sa babaeng ito. No. Don't misinterpret. Jesus doesn't need anything from any of us. Jesus doesn't need the water from this woman, but Jesus wants something for the woman. May gustong ibigay ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Panginoong Yesus ay hindi nauhaw sa krus ng Kalbaryo dahil lang gusto niyang uminom. No. He is fulfilling a prophecy, mga kapatid. And He is, as I've said, Jesus is always intentional. May purpose ang ating Panginoon. At hindi niya gustong uminom dahil may kailangan siyang tubig sa babaeng ito. He wanted to drink because He wants something for this woman. That through this, may magawa ang ating Panginoon sa kanya. Sabi ng scripture sa verse 9, the woman was surprised for Jews refused to have anything to do with Samaritan. And she said to Jesus, well, you are a Jew. I'm a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink? And then Jesus replied, verse 10, if you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water. But sir, sabi niya, but sir, you don't have a rope or a bucket? Actually, sa ibang translation, sir, this well is too deep and you don't have a bucket. Where would you get this living water? Kasi sabi niya, bigyan mo ko ng tubig. Sabi niya, wala po kayong bucket. Wala kayong lalagyan. And sabi ni Jesus, kung kilala mo lang akong nagsasalita sa iyo, I can give you a living water. And in verse 13, ang sabi ni Jesus, well, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Wow. That's amazing. Let me establish this, mga kapatid. Naniniwala ba kayo that we all have needs? We all have needs. We need to eat. We need to sleep. We need to work. And even, we need to drink. Lahat po tayo nagugutom. At lahat po tayo nauuhaw. In fact, I was observing myself, sa totoo lang, hindi ako ang magdidesisyon kung kailan ko gustong mauhaw. Kayo din ba ganon? Mag-comment down nga kayo, mga kapatid, kung agree kayo sa sinasabi ko. Hindi tayo ang magde-decide kung kailan natin gustong mauhaw, right? It's not our decision kung kailan natin gugustuhin mauhaw. But, kung mauhaw man tayo ang makakapag-decide kung saan tayo kukuha ng pupuno sa ating mga uhaw. Ulitin ko, hindi natin desisyong mauhaw, pero desisyon nating pumili kung saan tayo kukuha ng iinumin natin para mapunan yung ating kauhawan. Ako naniniwala, mga kapatid, na ang babaeng ito, although ang kanyang primary purpose ay mag-igib ng tubig, ako naniniwala that the Samaritan woman is thirstier, kung may ganun man salita, is thirstier spiritually than physically. Ako naniniwala, mas uhaw siya spiritually kesa physically. Bakit? Alam naman natin ang story, she is living in sin and still unsatisfied. Obviously, she is thirsty. And I believe with all my heart, kung ang babaeng ito ay maaaring physically thirsty or even spiritually thirsty, we all can relate to her sapagkat lahat tayo, mga kapatid, ay nauuhaw din. So my question is this, what about you? What are you thirsty for? Uhaw ka ba sa attention? Uhaw ka ba sa importance? Are you thirsty for meaning? Are you thirsty for worthiness? Are you thirsty for acceptance? Are you thirsty for value, affection, attention, significance? We all are thirsty. And the thing is that kapag tayo'y uhaw, gusto natin kagad i-quench yung ating thirst. We all want, mga kapatid, that this thirst will go away. Again, we want the thirst to go away. We want the hunger to go away. Kapag tayo may struggle, we want the struggle to go away. We want the pain to go away. Pag tayo nalulungkot,
we want the loneliness to go away. Pag tayo ay nag-iisa, we want the sadness and loneliness to go away. We want the problems to go away. At minsan, pag desperate na tayo, sabihin natin, by all means, I want this pain to go away. By all means, kahit ano kakainin ko na gutom na ako. Kahit ano na iinumin ko, uhaw na ako. Kahit sino na, okay na sa akin kasi lonely na ako. At some point, sinasabi natin kapag tayo desperate, by all means, I want it to go away. I want this fear to go away. I want this loneliness. I want this thirst to go away. You want it to go away your way. Unfortunately, not God's way. We all feel dehydrated spiritually. We all feel dehydrated emotionally sometimes, but this dehydration sometimes lead to desperation. Minsan dehydrated tayo sa ating worth. Minsan dehydrated tayo sa acceptance. Dehydrated tayo sa compliment, and we want it to go away. But sometimes, ang nakakatakot, we want it to go away our way instead of going away God's way. Alam niyo, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, oo, lahat tayo nauuhaw. Pero ang sabi ng ating Panginoong Yesus, I am the bread of life. And whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Ibig sabihin, kung nakakaramdam tayo ng uhaw, kung nakakaramdam tayo ng dehydration, God is offering Himself to us. Maniwala tayo sa Kanya sapagkat yung ino-offer ng ating Panginoong Yesus ay di hamak na mas maganda kaysa sa mga pamamaraan ng bawat isa sa atin. Ginive up na namin ng soft drinks a few months ago. Alam nyo, dati mahilig ako sa soft drinks and for some of you, pwede nyo itag siguro yung mga kaibigan nyo na mahilig sa soft drinks. Alam nyo, sabi nila, kapag ka daw ikaw ay uhaw na uhaw at talagang wala ng option yung tubig at ikaw ay uminom ng soft drinks, pansamantalang mawawala yung uhaw mo, but eventually, the soft drinks will make you thirstier. So in other words, it satisfies for a while, and then you will be thirsty again. I say that again. Ang soft drinks, mga kapatid, kapag wala na talagang option, they say na ang soft drinks daw will make you thirstier. In other words, it satisfies for a while. Ang sarap ng malamig, ang sarap ng matamis. It satisfies for a while, and then you'll be thirsty again. Ibang-iba sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus, kasi ang sabi ng Panginoon, if you believe in me, you will never thirst again. So in other words, mga kapatid, if you think about it, ang uhaw hindi problema. Thirst is not the problem. We all have needs. Lahat tayo nagugutom, lahat tayo nauuhaw, lahat tayo natatakot, nalulungkot, nakakaramdam tayo ng mga bagay na ito. And thirst is not a problem. Where you go when you are thirsty is the problem. I said it again. Thirst is not a problem. But where you go when you are thirsty is the problem. If you are thirsty sa atensyon, the worst thing na pwede mong putahan is social media. Kapag uhaw na uhaw ka sa atensyon ng iba at pupunta ka sa social media, it may satisfy you for a while. But after you drink it, you will be thirsty again. Bakit, mga kapatid? Ang attention cannot fill that dehydration. Na kung tayo ay may kakulangan sa attention, you don't go to social media for satisfaction. Why? It will only get to you through the night. But every time you feel unworthy, every time you feel ugly, every time you feel fat, at ikaw ay magpo-post ng sarili mo sa social media para maghanap ng validation, ipopost mo ang sarili mo sa social media para maghanap ng meaning and purpose, no, it satisfies for a while, but you will be thirsty again. In fact, mga kapatid, it's so addicting na pwede kang ma-attach dito, and eventually even worse, your identity now is based on how many likes and followers you have on your Facebook. Ang feeling mo, kapag ikaw ay naka 100 likes, maganda ka. Kapag ikaw ay naka 100 likes, gwapo ka. No, mga kapatid, you have to be reminded you are complete in Christ. Your identity is in Christ. You look good and you don't need 100 likes for you to feel good about yourself. Pero, oo nga, makeup niyan on point. Hair niyan on point. Leather jacket on point. Pero, what more can you offer? You have to embrace your uniqueness, mga kapatid. You have to embrace your imperfections. Hindi mo man gusto ang kamay mo, pero yung kamay ni Jesus ang nag-create sa'yo. You are fearfully and wonderfully made. You are complete in Christ at hindi dapat nakabase yung pag-quench ng thirst natin sa dami ng likes sa Facebook. You are a good parent. You are a great husband. You are a great wife.
And let the Lord confirm that in your heart. You are a good pastor kahit hindi sinasabi ng mga members mo yan. You are a good leader kahit hindi sinasabi yan ng mga kasama mo sa church. No, you have to be secure in who you are. Because when you know who you are, kapag alam mong may kulang sa'yo, you are thirsty and you go to God. When you know who you are, hindi mo kailangan ng iba para tapikin ang iyong sarili o ang iyong balikat para maging secure ka sa iyong identity. Hindi ito arrogance, but confidence that we have in Christ. If you know who you are, you will be secure in who you are. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, everyone who drinks this water, everyone na magdidepend ng kanilang identity sa dami ng likes sa Facebook, ng validation sa mga taong nasa paligid nila, will be thirsty again. Kinukuha mo sa natural yung pangangailangan mo sa supernatural. Yung natural well ay iba sa supernatural well. Ang well water ay iba sa living water na ino-offer ng ating Panginoong Yesus. Don't be dependent on these things because you will be thirsty again. Di ko alam kung may kilala kayong mga addict sa coffee o dependent sa coffee. Sige nga po, itag nga po ninyo yung mga kaibigan ninyo na dependent sa coffee. Ibig sabihin yung parang kapag hindi nakapagkape, hindi makapag-focus. Yung hindi siya makikipag-usap kahit kanino hanggat hindi siya nagkakape. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano yung kape sa buhay? Gaano ka-significant? Sige, I'm talking to you guys. Gaano ka-significant ang kape sa buhay mo? Yung kape ba sa'yo is yung parang you cannot function pag walang kape? Hindi masaya ang araw mo kapag walang kape. Hindi buo ang araw mo kapag walang kape. You cannot move forward kapag walang kape. You cannot operate kapag walang kape. Or even worse, mainit ang ulo mo kapag hindi ka pa nagkakape. Now, physically speaking, if you don't take it seriously, may epekto yan sa ating katawan. But spiritually speaking, it can be dangerous. Bakit mga kapatid? Ang kape, nakatry naman siguro na kaya magkape, no? Kapag tumikim ka ng kape, kapag uminom ka ng kape, it will give you temporary focus. I say that again. Ang kape, it will give you temporary focus. But you will end up asking for more. It will never quench that thirst. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, parang kape, masarap ma-affirm. Masarap ma-compliment. Yung parang yung Cobra energy drink, yung pag uminom ka niyan, yung parang biglang mabuboost yung energy mo. Parang ang sarap ng na-affirm ka, ang sarap ng nabuboost yung moral mo, ang sarap ng nako-compliment ka, parang nabubuo yung araw mo. Pero ang Cobra energy drink, hindi mo ginagawang tubig at iniinom araw-araw. Ang kape, hindi rin ganun. Kasi lahat tayo nakakaramdam ng feeling of success. Lahat tayo nakakaramdam ng feeling of accomplishment. And by all means, mga kapatid, kung ikaw ay may na-accomplish na something, enjoy the fruit of your labor. Walang problema dyan. But the problem is that yung feeling of accomplishment, yung sense of accomplishment, that feeling will go away. And when that feeling is gone, when the sense of accomplishment is gone, when the sense of fulfillment is gone, thirst will come back. And then you will realize, ba't ganun? Naging successful naman ako, pero uhaw pa rin ako. Nakatapos naman ako ng pag-aaral, pero uhaw pa rin ako. May boyfriend naman ako, pero uhaw pa rin ako. May asawa naman ako, pero uhaw pa rin ako. Baka kailangan ko ng mas maraming kaibigan. And then you will realize, having more friends is not enough. And then you will change your relationship. Maghahanap ka ng ibang boyfriend. And then you will realize, changing relationship is not enough. Magbabago kaya ako ng career? Mag-paint kaya ako? O kaya mag-photography kaya ako? No, changing career is not enough. Then you will realize that. Changing jobs will not be enough. And then you will ask yourself, ano pa bang kulang? Okay, I will get more accomplishment. And then getting more accomplishment will not be enough. You know why it's not enough? Because it's a God-sized void that only God can fill. Hindi kayang punan ng kahit anong bagay, pero kayang punan ng ating Panginoon. That feeling cannot remove the emptiness. That feeling cannot remove the loneliness. That feeling of accomplishment, it cannot remove your desire for validation. Why? Because only God can satisfy that. Only God can satisfy that. Nothing can fulfill you like Jesus can. Alam niyo mga kapatid, huwag na nating hanapin in the wrong places yung bagay na kayang Diyos lang ang makapagbigay. Ang tip ko sa inyo mga kapatid, when you feel the thirst, run to God and He will fill your heart. I said it again, marami sa inyo na-miss nyo to. When you feel the thirst, run to God and He will fill your heart. I say that again. Na-miss pa rin ng katabi mo. Nagpapanggap lang siya. Nag-gets niya. Nagko-comment pa. Hindi niya naman nag-gets masyado. Ulitin ko ulit. When you feel the thirst. When you feel. F-E-E-L. When you feel the thirst. Run to God and He will fill. F-I-L-L. He will fill
your heart. Kapag nakakaramdam tayo ng uhaw, tumakbo tayo sa Panginoon at magugulat tayo, God will fulfill and God will fill our hearts with joy, with peace, with validation, with your identity secured and complete in Christ. Sabi nga ng isang kanta, Jesus, I am thirsty. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry, and only you can satisfy. And all I want is more of you. God wants you to experience joy from the inside out. God wants you to experience peace from the inside out. God wants you to experience satisfaction from the inside out. Yung water in front of you, the well in front of you when you are thirsty, is not always from the Lord. That opportunity in front of you when you are thirsty is not always from the Lord. You have to be wise, mga kapatid, in quenching your thirst. Alam niyo, ang sabi nga ng Sprite, naalala ko ng bata ko, may commercial yung Sprite, ang sabi ng kanilang tagline, obey your thirst. Ang sabi ng Sprite, obey your thirst. Well, I say, obey God, not your thirst. Because I believe, mga kapatid, sometimes yung thirst natin will lead us to danger. Sometimes yung thirst natin will lead us to desperation. But God is saying to us, when you are thirsty, when you are hungry, and when you feel dry, come to the Lord, run to God. Huwag mong i-attach ang sarili mo sa kahit ano pa mang bagay. I-attach mo ang sarili mo sa ating Panginoong Yesus. Pansinin niyo ito, mga kapatid, kapag ikaw ay attached sa money, God will challenge your finances. Kapag ikaw ay attached sa popularity, God will challenge that. Kapag ikaw ay attached sa iyong trabaho, God will challenge your work. If you are attached to napansin niyo ito, mga kapatid, ang mga churches, because we are so attached sometimes sa ating mga church buildings, as sa ating mga church activities, look at that, we are challenged at this moment. But sometimes, mga kapatid, God will allow you to go through the shipwreck so that you will realize, mga kapatid, to trust God and not the ship. My suggestion to you, mga kapatid, is choose God above all else. That I will choose not to be controlled by my desire. At alam niyo, mga kapatid, we've been quarantined for more than 1 month already. Humaba na yung mga buhok natin. Yung iba tumaba na. Yung iba kumini sa mga mukha. Yung iba gumwapo, nag-workout. Yung iba lumakas kumain. Maraming mga nagbago sa atin for the past months. Pero alam niyo, mga kapatid, paglabas natin dito, ano ang goal ninyo? Ano ang dream natin? Kasi iba sa inyo naririnig ko, excited na ako, Pastor, magbakasyon after this quarantine. Excited na ako mag-samyupsal, Pastor, after this quarantine. Excited na ako magpunta sa mall. Itag nyo yung mga kapatid nyo, mga kasama nyo na ganito. Excited na ako mag-samyupsal. Excited na ako pumunta ng mall after this. And that's not wrong. Hindi masamang magbakasyon, hindi masamang mag-samyupsal. Wag lang lagi, hindi masama na pumunta sa mall. By all means, do that after this quarantine. But my suggestion to you, mga kapatid, take this opportunity habang tayo naka-quarantine to quench that thirst. Amen? Hindi tayo dapat uhaw sa bakasyon. Hindi tayo dapat uhaw sa mall. Hindi tayo dapat uhaw sa samyupsal. Do not come out of this quarantine thirsty. Ang nakakalungkot, mga kapatid, trap tayo sa loob ng bahay natin at inaantay natin yung kalayaan. But it is possible, mga kapatid, na you've been trapped inside your home for 2 months. Pero paglabas mo, you're still trapped with your fear. You're still trapped with your insecurity. You're still trapped with your own desire. Trap ka pa din ng pride. Trap ka pa rin ng guilt. Trap ka pa rin ng mga offenses na hindi mo papatawad. Mga kapatid, I want to challenge you. Do not come out of this quarantine thirsty for attention. Do not come out of this quarantine thirsty for significance. Do not come out of this quarantine thirsty for meaning. Thirsty for purpose. No, mga kapatid. Paglabas natin, mga kapatid, dito sa quarantine na ito, we are still thirsty, but thirsty for the Word of God. Thirsty for God's agenda. Thirsty in worshiping the Lord, my God.
Ano mga kapatid, I want to challenge you, drink from the living water. Drink from the living water that God only provides. Hindi mo kailangang lumabas ng quarantine para uminom dito sa well na ino-offer ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan lumabas mga kapatid sa quarantine season na ito para mapunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi mo kailangan ng social media, hindi mo kailangan ng mga kaibigan mo to validate this mga kapatid. All you need is God. God's affirmation, God's validation on your life. Your identity is in Him. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa babaeng ito, gawin nawa ng Diyos sa bawat isa sa atin na maipakita sa atin ng Panginoon, He's offering you something. He is offering you a water na when you drink that living water, hindi well water, but yung living water na kapag ininom mo, you will never be thirsty again. And that woman, mga kapatid, was so convicted, so challenged by God, na after ng encounter niya sa ating Panginoong Yesus, ang sabi ng scripture, lumabas siya sa kanyang town at lugar kung saan hiyang-hiya siya at first. And she shared the gospel to that town. Lumabas siya changed. Lumabas siya equipped. Lumabas siya na na-encounter niya ang Panginoon. And I pray in Jesus' name, paglabas din natin dito mga kapatid. Lalabas tayo dito na binago ng ating Panginoon. Lalabas tayo dito na na-encounter natin ang ating, at lalabas tayo dito hindi uhaw na uhaw sa attention, hindi uhaw na uhaw sa mga makabundong bagay, kundi lalabas tayo dito na quench at sinuffice ng Lord ang ating mga pangangailangan. She was changed. And because she was changed, she was changing other people's lives. And I pray the same thing to you mga kapatid, na baguhin ka ng Panginoon during this quarantine season. Baguhin ka ng Panginoon during this difficult time, during this crisis, na kapag binago ka ng Panginoon, dahil binago ka niya, magbabago ka din ng buhay ng ibang tao. That's the power of the gospel. That's the power of the good news. Let your homes be transformed because you are in that house. Let your cities be transformed because you are in that city. That when you show up, God shows up. That when you speak, God speaks. Ano sa totoo lang mga kapatid, that's the power of the good news of Jesus Christ. Hindi ko man kayo madalaw mismo sa mga bahay ninyo, alam kong kasama ninyo at dinadalaw kayo ng ating Panginoong Yesus. Let God quench that thirst. Kung ikaw ay nauuhaw, lumapit ka sa ating Panginoon. Kung ikaw ay nagugutom, lumapit ka sa Panginoon. If you feel dry, you come to God. If you feel the sense that you are lonely, come to God. When you are depressed, come to Jesus. When you are worried, come to the Lord. When you are afraid, come to God, because only God can satisfy your need. Ano mga kapatid, this day, I believe is not an accident. I believe with all my heart that some of you, maybe not thirsty physically, but maybe some of you are thirsty spiritually, thirsty emotionally. And maybe you are here for the first time, and maybe you don't know this Jesus that I'm talking to. Hindi mo kilala itong Panginoong Yesus na ito, na nag-o-offer sa atin ng living water that will satisfy your longing and that dryness in your life. And or maybe you are a Christian already and you lose that passion already. Nawalan ka na ng passion sa iyong ginagawa and you lose that excitement already, and you don't feel like the way you feel before, or you don't feel the same way you feel before. And parang feeling mo ngayon, you are pressured, you are worried, and you are afraid, and you don't know where to start. You want to come back to God, and hindi mo alam kung paano babalik. I believe that this message is for you, mga kapatid. As the deer panteth for the waters, ang sabi ng scripture. Let's be like, maging katulad tayo ng deer na ito na laging nagdi-desire sa ating Panginoong Yesus. And maybe for some of you, sinubukan nyo na ang lahat ng bagay na tingin nyo makakapag-quench ng ating thirst, makakapag-solve ng lahat ng ating issues, and then you concluded, Pastor, hindi ko yata kaya. Pastor, parang walang kahit anong bagay na nakapag-suffice, walang kahit anong bagay ang nakapagpuno ng aking pangangailangan. Well, this is what I'm trying to say to you. Jesus is the only one that can satisfy your need. Let Jesus fill that God-sized void in your heart, and let Jesus quench that thirst. Kung ikaw man to nagsasabi, Jesus, I am thirsty. Come and fill me. All I want is more of you. If you are that person, mga kapatid, I want to challenge you to pray with me. As we pray, hayaan natin ang bawat isa sa atin ay makaranas ng pagkilos ng ating Panginoong Yesus. Maranasan nyo
ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. If you are here for the first time, or maybe you are here, you were convinced by your friends and family to watch this live stream and you don't know what to do with your life. You have been struggling and looking for ways how can you be satisfied and happy, and to no avail. Well, I believe you are at the right place. Iniadya ng Panginoon na magkita tayo ngayong araw na ito for me to introduce to you this Jesus na nagsabi, if you drink this water, you will never be thirsty again. If you are that person, I want to encourage you and invite you to pray with me. Just repeat after me. If you want Jesus to take over your life, I want you to pray this prayer. Let's bow our heads, let's pray. Lord Jesus, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat, pinatawad mo ko, minahal mo ko. Salamat dahil ikaw ang tunay nakakapagpuno ng aming kawawan. Sa mga oras na ito, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng kapatawaran, binubuksan ang aking puso, pumasok ka at maging Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.